Mapagpalang araw po mga ka-hobby. So, nandito po muli tayo sa ating YouTube channel. At nais ko lang pong i-share sa inyo ang daily routine ng isang buhay mag-iibon. So, sa mga nag-iibon dyan, so sa mga baguhan, sa mga nagbabalak na pasukin ang larangan ng pag-iibon, ay nais ko pong i-share sa inyo ang mga araw-araw na gawain bilang isang mag-iibon at kung ano-ano ang ating mga responsibilidad, mga obligasyon bilang bilang isang mag-iipon. Tayo po ay merong obligasyon at responsibilidad sa ating mga napiling aalagaan na mga hayop. Ngayon ay patungkol lamang po sa pag-uusapan natin sa ibon po. So, narito po ang aking mga ibon na nais kong i-share at yung aking daily routine ng aking partner, ng aking misis, ng aking may bahay sa aming pag-aalaga ng aming mga ibon. So, narito po mga kahabi, nais ko pong ibahagi sa inyo. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Ito po mga kahabi, kung magustuhan nyo ito. Ito pa ang munting ating Olen Aviary at nais kong ibahagi or i-share sa inyo ang mga pang-araw-araw naming gawain. Lalong-lalo na po ang aking may bahay na katuwang po sa pag-aalaga sa aming mga ibon. Ito po mga kahabi, hope you like this video. Let's go! Okay po mga kahabi. So, tulad ng ating pagtatalakayan or pagbabahagi ng aking daily routine ng aking may bahay, kasama ko po siya sa pang-araw-araw na aming gawain patungkol sa pag-aalaga ng mga alaga nating ibon. So, marami tayong mga kinikonsidera na mga bagay patungkol sa kung paano natin mabibigyan ng mga alternative or mga pamalit na mga pagkain na mga masustansya, katulad ng nakikita nyo sa video na to. Ito po yung malunggay. So, ibigyan natin ng malunggay ang ating mga alagang ibon dahil ito po ay napaka-sustansya at napaka-vitamina, maraming mga protina at maraming makukuha tayo mga benepisyo dito sa malunggay. Ito po ay ating ibibigay sa ating mga alagang ibon. So ngayon dadali natin ito. Ito po ay si Mrs. po ang pansamantalang nag-aalaga ng ating mga ibon. Ito po ay colony cages na African lovebirds. So ito po bibigyan natin sila ng malunggay, fresh malunggay. Ito yung leaves at saka branches para po meron silang makain at yung branches naman po ay gagawin nilang nesting materials kasi po colony cages nga po ito. Merong mga breeder na rito at meron ding mga young, so halo-halo na po sila sa cages na to. So lalagyan din natin sila ng fresh na water para kung sino may gustong maligo ay makakapag paligo sila dito sa ating maliit na parang planggana pero mababaw lang po siya. Ito po yung ating mga alagang ibon na mga agapornis fisheries. So halo-halo na po sila pero lahat po yan sila mga opaline. Meron tayo dyan mga half-sider na opaline din. Tapos meron na green, meron par blue, meron bio, at ayan, nakita nyo mga kabi, gustong gusto nilang maligo dahil sa init siguro ng panahon, kaya naglagay si Mrs. ng paliguan. So naglalagay si Mrs. ng paliguan 2 times a week, ayan, para kung gusto nilang maligo ay fresh na water ang magagamit nila.
So yan po ang ating isa sa routine ng pagbibigay ng malunggay. Pero hindi naman lagi na everyday may malunggay sila. So alternate naman. Minsan prutas, minsan seed, minsan sunflower, minsan yung vegetables na mga scrap vegetable tulad ng sayote, repolyo, okra. So kung ano po yung mga available na pag nagugulay si Mrs. ay yung mga scrap ay pwede nating ibigay sa ating mga alagang ibon. So yan, binigyan na rin natin sila ng seed. So yung treats niyan nila tuwing merienda, ika nga, yung mga vegetable, yan na-preskohan na sila. So pagkatapos niyan ay magpe-prepare naman ng mais. Ito ang aking katuwang, ang aking may bahay na si Mrs. Siya po ang aking katuwang pag wala ako sa bahay. So mostly wala ako sa bahay, so siya po yung nakatoka. Ito po ang kinagandahan, mga kahabi, kung nahihilig din ang ating may bahay sa pag-aalaga ng ibon, dahil magiging hobby niya na rin ang pagbibigay ng mga pagkain, or mabibigyan niya ng pagmamahal, mabibigyan niya ng pangangalaga kung nahihilig din ang ating may bahay or ating katuwang sa buhay. So papasalamat ako sa misis ko na nagiging hobby niya na rin, na napapamahal na rin siya sa pagbibigay ng mga pagkain or pangangalaga sa ating mga ibon, kung ano man ang pangangailangan nila. So nagbibigay din kami ng vitamins, yung nabibili lang sa pet shop ng mga pangmanok. So pwede rin naman yan sa mga ibon, yung mga betrasin, yung mostly betrasin, tsaka yung kulay blue, pero hindi ko alam kung anong pangalan nun. Pero mostly puro sa manok at ibon, yun din ang binibigay namin. Hindi ko pa na-try yung para sa ibon lang talaga, yung mga tulad ng mga pikoy, yung mga ganong vitamin ba. Ayun, nung na-slice na yung mais, bibigay naman natin sa ating mga African Indian ringneck. So ito ay temporary cages natin dito na nasa mga double 2x2x4 na cages. So ito po ang merienda nila na mais. Yan. Gustong gusto rin yan ng Indian ringneck, o yung sa scientific name na Psittacula cremerie. Yan yung mga routine ng ating pag-aalaga ng mga ibon. Dahil nakakulong ang ating ibon, so tayo po na may-ari at nag-aalaga ay tayo po ang magbibigay kung ano po yung mga pangangailangan ng ating ibon. Dahil hindi naman sila makakakuha ng kanila pansarili. So ito yung ating Indian ringneck na tortoise blue, turquoise. Yan, gustong gusto nila ng mais. Ayan, nahawak pa ng isang paa yung isang mais at tinutukan niya. So, ang ganda, napakasarap pagmasdan. Ito naman ang ating gray pallid at saka itong white, itong albino. Yan, sila naman ang second pair natin na na-avail din natin ito kay Silver and Georgina Farm ng taga Sorsogon. So shoutout po sa inyo, Ma'am Winnie Aina Barcelon Duana. Okay po, dahil sa kanya ko po ito na-avail. So kung gusto niyo pong mag-avail sa kanila, message na lang po ang Georgia Silver in Georgia Farm. Okay po. Tapos meron din tayong mga green Indian ringneck. Yan. So yan, bibigyan din natin sila ng branches ng ng malunggay
So para meron din silang mga nakukutkot. Kasi alam naman natin na ang mga ibon ay mahilig talaga silang magkutkot. So pwede yan. Safe na yan. Hindi na tulad nung naibigay ko na Madre de Cacao ay may toxic pala. So isang lesson na sa akin ito na malunggay ang the best. Leaves or branches ay mainam sa ating mga alagang ibon. So nabigyan na rin natin ang African lovebirds. Ito't binigyan din natin ng branches ang ating mga Indian ringneck. So mga kahabi, ganun lamang po ang routine natin sa ating mga alagang ibon, kung ano man yung ating nahihiligan, na huwag natin pabayaan na magutom ang ating mga alagang ibon. At ganoon din, huwag din natin sasobrahan ang pagbibigay ng mga feeds sa ating mga alagang ibon, dahil makakasama din sa kanila pag sobrang pakain at magkaroon pa ng sapola, at hindi po maganda pag sobra-sobra sa pakain. So kailangan na maintain yung diet nila. So after that, so napakasipag talaga ng aking misis, ng aking may bahay, na talaga nahihilig na siya sa pag-aalaga. So ito rin, kasama din natin sa ating routine ang paglilinis ng kanilang mga nest poop tray. Ayan, no? Kukunti pa nga lang ang dumi, pero napakasipag talaga ni Mrs. Once or twice a week niya nililinisan ito, ang ating poop tray. At para ito ang maganda sa ating mga aviary, sa ating mga cages, na talagang mamimaintain natin ang kalinisan para maiwasan din na magkasakit ang ating mga alagang ibon. Ito po ay tips ko sa inyo mga kahabi, na kailangan i-maintain natin ang kalinisan para wala po mga bibwit or mga insekto na dumadapo dyan sa ating poop tray or nanginginain ng mga insekto. Tapos yung poop tray niya, kahabi, pag nilinis, doon nilalagay sa baba ng tanim nating okra. So nagiging fertilizer pa yung ating dumi or yung poop ng ating mga ibon ay doon pa sa ating mga hardin. So meron tayong tanim na okra dyan, sili, sitaw, para sa ating mga alagang ibon. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan regarding po sa buhay mag-ibon at sa routine ng ating pag-aalaga sa mga ating mga ibon. Okay po, maraming po salamat sa ito ay sharing lamang po kahabi sa ating munting ibunan sa Olen, Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, maraming po salamat. Mga kahabi, so yun po yung ating daily routine sa mga pang-araw-araw na sa pag-aalaga ng ating mga alagang ibon. Okay po, at ganun din po, shoutout po sa mga masugid natin mga subscriber at saka sa mga silent viewers. Shoutout po sa inyo mga kahabi. Ito, maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Okay po, ito po ay nakakapagbigay ng stress reliever, ng mga bagay-bagay, ng mga hobbyist sa ating mga mag-ibon. Okay po, mabuhay and God bless. Thank you for watching.